Welcome back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions. Dalawa ito. From one of our followers na pinipm niya ito sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn. Dito naman tayo sa mga speed. Pareho tong about sa speed. Let's read the problem. A car travels 120 kilometers in 2 hours. Dapat ngayon pa lang, pang-exam ba na style, dapat alam na natin kung ano ba ibig sabihin sa 120 kilometer in 2 hours. That's 60 kilometer in 1 hour. How many kilometers will it travel in 5 hours? So, at the same time, nakakatapos mo lang basahin, alam mo na kung ilan, and that is 300. Ganun lang kadali. Explain lang natin yung shortcut. So, after mo mabasa, nakuha natin agad yung sagot. Bali, sa given na 220 kilometer kada 2 oras, ibig sabihin nito, hatiin natin yan para sa kada 1 oras, and that is 60 kilometer. Kalahati sa 2 ay 1, kalahati din yan ay 60. So, kada oras ay 60 kilometro. 5 oras man yan, so 5 ganito, 60 times 5, and that is 300. Ganun lang siya kadali. So ngayon, doon tayo sa iba pang solusyon kung saan para mas lalo yung maintindihan kung bakit ganun lang pala siya. 120 kilometro. Pansinin nyo ha, hindi tayo gumamit ng kung anong formula. Ito ay katumbas sa 2 oras. Again, ang 100 kilometro ay katumbas sa 2 oras. Ang nasa tanong ay 5 oras. Naka-4 pa lang tayo. Kalahati sa 2 oras ay 1. So, kalahati din sa 120 ay 60. Yung tanong ay 5 hours. I-add natin yan. This is 300 kilometers. Ang pinaka-importante lang naman dito ay intindihin yung mismong given. So kapag sinabi nating doon tayo sa formula naman ng speed, ang speed ay kilometro per hour. Kapag sinabing kilometro, distance yan siya. Per hour means time. O diyan na yung ating formula dito. Tapos halimbawa na lang kung hanapin natin yung distance. Since itong time ay pang-divide dyan, kapag matransfer, pang-multiply na siya sa speed. So, speed times time equals distance. Dito, given yung 120 kilometro in 2 hours. At yan yung speed na natin. So, kapag sinisimplify natin si 120 kilometro kada 2 oras, that is 60 per hour. 60 kilometer per hour. I-multiply natin sa time na 5 hours para makuha natin yung distance. So, makancel na natin yung oras. Ang apelyido ngayon dito ay kilometro. Pwede na natin i-multiply si 60 sa 5, and this is 300. Next, if a person can run at 5 kilometro kada oras, how many hours to run in 10 kilometro? Diba? Madali lang, and that is 2 hours. Sa mga nalilito, unang-una, intindihin natin yung given. If a person daw ay makarun ng 5 kilometro kada oras. Tapos yung tanong, sa loob daw ng nitong 10 kilometro. So ang 5 kilometro sa loob ng 1 oras. Dagdagan pa natin ng isa pang 5 kilometro, isa na namang oras. Diba ang total dito ay 10 kilometro? So, 1 to 2 oras. Ganun lang. Ngayon, kung gusto nyo lang siya makita kung paanong isolve ito using yung formula natin sa speed, nandyan na yung speed natin, no? Yung speed
Ibig sabihin nitong kilometro per hour means distance divided by time. Ang tanong dito ay how many hours yung time ang hinahanap natin. Since pang-divide yan, ay pang-multiply na yan sa ating speed. Ngayon, since si speed ay pang-multiply, pang-divide na yan sa distance. Ibig sabihin, kapag time yung hinahanap natin, this is distance divided by speed. So, ito na yung formula natin. So, yung distance natin ay given. Ang distance natin ay 10 kilometro. Para makuha natin yung time, distance divided by speed. So, yung 10 kilometro ay i-divide natin sa ating speed na 5 kilometro kada oras. 10 divided by 5, and that is 2. Ano mangyayari sa apelyedo natin sa ating 2? Yung ating kilometro, di ba, dinivide sa ating kilometro per hour. Ang division natin dito, meron tayong tinatawag na fraction. Division of fraction, kopyahin si kilometro. Ang division maging multiplication, baliktaran, hour over kilometro. So, makancel si kilometro, ang apelyedo ay hour. So, ito yung P, nakadetalye. So, anyway, thank you for watching and all. I hope na mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.